Sobrang ang tama sa'yo ng dating si Sharon. Oo, kasi si Sharon yung naging dahilan talaga. Yung show niya na, yung movie niya Sana'y Wala Nang Wakas. Doon ako talaga sobrang nangarap na maging artista. And mula noon, minahal ko na yung Sharon. Hanggang ngayon. Tapos, yung alam ko lang talaga na makakanta sa buhay ko, Sharon Cuneta. Sharon So, San. oo, yun lang talaga yun. And tapos sabi ko nga, binigay sa akin ng Diyos tong greatest love. Binigay pa niya sa akin yung gusto ko, si Miss Sharon Cuneta. Parang nung nagbuhos ng grasya ang Diyos, parang binuhos niya lahat sa akin. Oo. May nilasyong ka na 27 years ago. What was that? What's that show? No, 27 years after, ngayon lang. 27 years na ako sa industriya. Ngayon ako nagkaroon ng talagang, etong show na to. In-expect mo ba na mangyayari pa to? Actually, sa totoo lang, hindi talaga. Hindi ko talaga in-expect. Kasi kontento na ako sa nanay ako ng supporting nanay ako na supporting ng bida. Gusto ko yung ganun eh. Gusto ko yung nandyan lang ako. Iyon, tapos biglang dumating to, parang, ano pa bang masasabi ko? Kundi, thank you Lord, tanggap lang. Correct. Pero anong tama nito sa'yo bilang isang artista? Sobrang tama nito sa akin. Kasi alam mo naman MJ, nung nag-umpisa ako, ang dami ding hindi naniwala sa akin. Ang dami ring, in short, nagbati ko sa akin na, alam mo na kung ano ang masasakit na salita. Pero kasi yun, ginawa ko yung challenge sa buhay ko. The more tinitira ako, the more na dinidiscriminate ako, the more ginaganahan akong mag-aral, ginaganahan akong umangat, napupush ako. Challenge ko yun. Kaya, yun. Speaking of challenge, yung role mo dito is very challenging. Kinailangan mo bang mag-immersion, maghanap na isang case study para mapag-aralan yung buhay ng isang taong may dementia? Yes, nag-immerse ako sa isang nanay na may dementia talaga, may Alzheimer's, yung gano'n. Ginawa ko yun. Okay. Nagbabad ako sa kanya. And bala ko siya ulit puntahan next week. Kasi hindi lang naman makukuha sa isa o dalawang beses yan eh. Kailangan ko siyang puntahan. And isa lang nasabi ko sa sarili ko habang pinapanood ko siya, habang kinakausap ko siya, sabi ko, Lord, sana wag naman itong sakit ko. Wag naman ako magkasakit ng ganito dahil mahirap talaga. What are your observations dun sa pinag-aralan mong case? Nakakaawa. Sobra siyang nakakaawa. And blanco talaga. Parang alam mo yun. Tapos meron akong nag-introduce ako sa sarili ko sa kanya. Hi po nanay, I'm Sylvia. Si Sylvia po ako. Meron pa akong gagampanan na role, ganun. Nung pagkasabi ko na si Sylvia Sanchez po ako, alam mo yung sagot niya sa akin? La Torre. So yung naaalala niya si Tita Sylvia La Torre, yung kaidara niya, yung mga noon. Tapos yung sinabi naman ng yaya niya na sabi niya, sino ka? Sabi niya si Maribeth, ang sagot niya, Bitchara. Yung alam mo yun parang ayokong maging sakit ko yun. Ayokong maging sakit ng nanay ko yun. Ayokong maging sakit yun ng kahit na sinong mahal ko sa buhay. So, anong ituturo nitong The Greatest Love sa mga viewers? Knowing that it's a dementia. Ang matuturo nito bilang sa mga viewers, bilang sa mga anak, doon tayo sa mga anak, na hanggat buhay ang nanay niyo, hanggat nandiyan ang nanay niyo sa harap niyo, mahalin niyo, iparamdam niyo yung pagmamahal niyo. And pag tumatanda na ang mga nanay natin, normal nagiging makulit. Intindihin natin. Kasi hindi din natin alam kung ano rin pinagdadaanan ng mga magulang natin, ng nanay natin, ng kabataan niya. And yung mga magulang din naman na nanay na syempre pananindigan yung nanay ako, sumunod ka sa akin, hindi nakikinig. Sana din naman, matuto din naman tayo umupot, makinig, pakinggan ng mga anak. Basta, MJ, ito yung show na mag-o-open sa lahat. Pagdating sa anak, sa relasyon ng mag-ina, yun. And lagi ko sinasabi, ito yung show na no matter what, kahit anong gulo nyo sa buhay nyo, at the end of the day, family is family.